Si Juan Osong, Kwentong Bayan. May utos ang alkalde sa mensahero ng bayan kung saan nakatira si Juan Osong na ipabatid sa mga mamamayan ang bagong ordinansa na nagbabawal na maglakad sa kalsada pagsapit ng alas 10 ng gabi. Dahil nasa lansangan pa si Juan Osong ng alas 10, ipinasya niyang gumapang. Nakita siya ng pulis at tinanong, "Bakit narito ka pa? Hindi mo ba alam na bawal sa taong bayan ang maglakad sa kalye pagkatapos ng alas 10 ng gabi?" Tumugon si Juan, "Opo, alam ko. Pero nakikita naman ninyo, hindi po ako naglalakad. Ako po ay gumagapang." Isang araw, dumaan sa kwartel ng militar si Juan. Kapag dumaraan ang isang tao sa kwartel, inaasahang ito'y mag-aalis ng sombrero at sumaludo sa bandila. Nang tawagin ng gwardya si Juan at tanungin kung bakit hindi siya nag-alis ng sombrero, sinabi ni Juan, "Ginoo, kung mag-aalis po ako ng sombrero, malalantad po ang ulo ko sa init." "Ah! Iyan ba ang dahilan mo? Kung gayon, wag na wag ka nang aapak sa lugar na ito kahit kailan." Dahil kailangang dumaan si Juan sa munisipyo araw-araw para pumuntang palengke, ipinasya niyang humukay ng lupa sa kanyang bukid at inilagay niya sa kanyang kariton. Ipinahila sa kalabaw ang kariton habang nagdaraan sa munisipyo. Nakita siyang muli ng sundalong nagbawas sa kanyang dumaan sa lugar na iyon noong isang araw at sinabi nito, "Hindi ba sinabi kong wag na wag ka nang aapak sa lupang ito kahit kailan?" Sumagot si Juan, "Opo, pero nakaapak naman po ako sa sarili kong lupa," ang sabi ni Juan. May nakakatandang kapatid si Juan na nangangalang Pedro. Isang araw, nang papaalis sila sa kanilang bahay, sinabi ni Pedro na ikandado ni Juan ang pinto. Pero sa halip nito, ang ginawa ni Juan ay dinala ang pinto. Nang tanungin ni Pedro kung bakit dinala ni Juan ang pinto, sinabi nitong mas mainam na wag na itong iwan para wala talagang makapasok dito. Nagdala rin si Juan ng palakol dahil magsisibak silang magkapatid ng kahoy sa gubat. Nang nasa gubat na sila, nakahanap sila ng malilim na puno at ipinasya nilang akyatin ito upang doon makapagpahinga. Habang nasa itaas ng puno, may grupo ng magnanakaw na dumaan sa ilalim at nagsimulang buksan ang kanilang sako para paghati-hatian ang kanilang ninakaw. Muntik na mag-ingay si Juan, pero pinigilan siya ni Pedro. Pagkatapos, nagsimulang magluto ang mga magnanakaw. Katakam-takam ang amoy ng kanilang niluluto at muli gustong bumaba ni Juan mula sa puno. Ibinagsak ni Juan ang pinto at nagulat ang mga magnanakaw. Pinalakas ang boses at sinabing, "Ako'y malaking tao, isang higante. Bakit kayo nangangahas na istorbohin ako? Kung sadyang ikaw nga ay higante," hamon ng mga magnanakaw, "ihulog mo nga ang isa sa iyong mga ngipin." At hinulog nga ni Juan ang palakol. Kaya kumaripas ng takbo ang mga magnanakaw. Naiwan ng mga ito ang kanilang nilulutong pagkain. Noon pa lamang bumaba sina Juan at Pedro at kinain ang pagkain ng mga magnanakaw. Iniuwi rin nila ang sako ng mga gamit na naiwan ng mga ito. Ikaw ba ay guro sa Filipino 7? Pagod ka na ba sa paggawa ng PowerPoint? Walang oras maghanda ng aralin? O tinatamad na mag-isip ng activity at sagot? Huwag nang mag-alala mga ma'am at sir. Narito na ang handa na PowerPoint presentations para sa Grade 7 Filipino. Ito ay naaayon sa matatag curriculum at sinusunod ang exemplar ng DepEd. Lahat ng katanungan ay may nakahandang sagot. Meron ng mga halimbawa, paliwanag at pagsasanay. Ito ay editable. Ang gagawin mo na lang ay magturo.
Kung gusto mo ng kopya ng PowerPoint na ito, ay mag-PM ka lang sa link na nakapost sa ibaba. Maraming salamat!